My name is Patrick, 29 years old at currently nag-work from home. And actually, bago pa nagka-pandemic, work from home na talaga ang ginagawa ko. Nagtatrabaho ako sa isang travel and agency and so many things happened that led me to working from home. At mamaya nyo na malalaman kung ano-ano ang mga iyon. Only child ako ng parents ko. Sa Manila ako pinanganak at lumaki. Tinry nila akong sundan pero nahirapan na sila. Nasisiman ang tatay ko noon at sabihin na nating medyo workaholic kaya napakadalang makasama ang mama ko. Hanggang sa tinigil na ni Papa ang pagbabad ko pero kinailangan naman niyang umuwi sa probinsya niya sa Negros para asikasuhin ang kapirasong lupain na namanan niya sa magulang niya at para na rin tulungan yung mga pinsan niyang naiwan doon. May maliit na farm at taniman kasi ang lolo't lola ko kaya nanghihinayang si Papa na pabayaan at ibenta dahil pinaghirapan yun ng mga magulang niya. At doon na rin kasi nakatira yung mga pinsan niya. Kaya ayun, lalo tuloy ako hindi na nasundan pa. At tandang-tanda ko pa noon, mga bandang 9 or 10 years old ako kung gaano ka-stress si Mama. Dahil for some reason, ayaw umuwi ni Papa sa amin sa Maynila. Ang kwento sa akin ni Mama noon, pangarap daw ni Papa na panakihin ang sakop na lupa at tanaman ito ng mga sugarcane. Sobrang mabenta daw kasi ang ganoong taniman. Nung una, syempre todo support si Mama. Pero nung tila wala nang napupuntahan ng pagsisikap ni Papa, doon na umalma si Mama. Patrick, tara. Doon tayo sa court. Basketball. Hindi ka na. Sige lang. Kayo na lang. Uwi na ako eh. Wala? Daya, wala naman tayong pasok bukas eh. Birthday ng mama ko, sira. Kakain kami sa labas. We, parang nung isang linggo lang birthday ng mama mo ha. Sira, hindi ako yun. Ngayon talaga birthday ng mama ko. Isang game lang eh. Isang game ka dyan. Antayan pa sa court. Nagpa-reserve ba kayo? Hindi, pero... Kitams? Mahabahabang antayan pa. Pagagalitan ako ng mama ko eh. O, kaya na lang ng kwek-kwek, dali. Narinig ko kasi kanina, pupunta sila Barbie dun sa bilihan ng milkshake eh. Katabi yun ang paborito nating kwek-kwek, di ba? Ang kulit. Sige na, aalis na ako. Daya, Bawi ako sa Monday. Bye! Ma? Dito na ako, Ma. Ma? Punyemas ka! Hindi ka marunong tumupad sa pangako mo! Huh? Si Mama ba yun? Bakit parang may kaaway? Puntahan ko na nga sa kwarto niya. Ma, kahit kailan talaga wala ka nang inatupag kundi ang letseng lupa na yan na wala naman tayong napapala. Kung maghanap ka kaya na matinong trabaho, no? Nauubos na ang ipon natin, kakaasa mo na yayaman ka sa lupang yan. Ibenta mo na yan! Bumalik ka dito sa Maynila. Rose naman, akala ko ba susuportahan mo ako sa mga plano ko? Nag-usap na tayo, di ba? Mateo! 1 taon lang ang usapan natin, 2 taon na ang lumipas. Baliw na baliw ka pa rin dyan sa lupang yan. Pati pera ko nagagalaw mo na. Ano bang iniisip mo ha? Magiging hasyendero ka sa kakarampot na lupang meron ka? Alam mo namang umaasa din dito yung mga anak ng kapatid ni Papa. So sila balak mong alagaan, suportahan at samahan hanggang sa mamatay ka. Samantalang kami ng anak mo dito, binaliwala mo na. Hindi ko naman kayo binabaliwala, di ba? Nagpapadala naman ako ng mga panggastos nyo. Pag hindi ka kapos, Umuwi naman ako dyan tuwing kailan? Kada Pasko? Tong damuhong to, feeling OFW. Nandyan ka lang naman sa Negros. Rose naman, yung pamasahe pa lang sa aeroplano, ibibigay ko na lang panggastos nyo. Kung naghahanap ka na lang kasi ng matinong trabaho, at hayaan mo na yung mga pinsan mo dyan. Mahirap ang buhay nila, Rose. At bakit? Buhay mayaman ba tayo? Sakto-saktuhan lang din naman tayo pero papunta na tayo sa paghihirap. Yung ipon ko, Mateo, yung ipon ko nagalaw na. Para kay Patrick yun, para sa pag-aaral niya. Ito porket hindi ko nabigyan ng regalo sa birthday kung ano-ano mga pinagsasabi. Sira ulo! Hindi na ako umasa sa'yo.
Ang nakakasama lang ng loob, ayos lang sa'yo na hindi mo kami nakakasama ng anak mo. Birthday niya! Birthday ko! Wala ka sa tabi namin! Rose, konting pang-intindi lang ang kailangan ko. Pwes maghanap ka na lang ng ibang pamilya mo dyan. Total willing ka na may sakripisyo kami alang-alang sa walang katuturan mong pangarap. Che! Mama, Oh, Patrick, kanina ka pa dyan? Ano, halika na. Kain na tayo sa labas. si Papa po, kumusta? Ay, nako. Huwag mo na alamin yung tungkol sa tatay mo. Today is my day. Huwag na natin pag-usapan ng taong wala naman dito. Kaya halika na, alis na tayo. Saan mo gusto kumain, ha? Kahit saan, Ma. Yung sa gusto niyo po, syempre. Okay, sige. Doon tayo sa may masarap na pasta. Ma. Hmm? Happy birthday po. Ito po, oh. Regalo ko. Ma, ayaw niyo po bang may regalo ako? Hindi. Akin na yan. Ano ba to, ha? Huwag kang mag-expect, Ma. Yan lang po yung kaya ng naipon ko eh. Hairbrush? Yan po yung palagi niyong tinitingnan na hairbrush sa mall, di ba po? Kaso, sabi niyo mahal masyado. Kaya, yan po yung naisip kong bilhin. Mali po ba? Ayaw niyo po ba? Ano ka ba, Patrick? Siyempre gusto ko to. Gustong gusto. Nagulat lang ako kasi hindi ko ina-expect na reregaluhan mo ang mama mo. Hindi ka tulad nung... Basta, nagulat lang ako. Pero syempre masaya ako. I appreciate this, sobra. Happy birthday, Ma! Thank you, Patrick. Thank you, anak. Mama, pagtapos natin dito, libre ko po kayo ng dessert. Huwag dun sa mahal ha. Meron po kasi akong ekstrang ipon pa. O kaya, pambayad na lang sa taxi. Gusto nyo? Para hindi na tayo mag-jeep pag-uwi. Ganda pa naman ang dress nyo, Ma. Ma? Mama? Ano iniisip nyo, Ma? Ay, may sinasabi ka ba? Ay, ano pong meron, Ma? Bakit magkaaway na naman po kayo ni Papa? Hindi kami. Oo na, sige na. Mag-aaway na kami. Kailan ba kami nagkausap ng maayos ng tatay mo? Yung away namin noong January, hindi pa rin naman nasusolusyonan kahit ngayong Marso na. At alam mo kung anong nakakainis? Dinala pa kita dito sa favorite restaurant ng tatay mo. Kung ano-ano tuloy ang mga naiisip ko. Dapat talaga, doon na lang tayo sa may pasta at hindi dito sa Chinese restaurant na to. Bakit nga ba nandito tayo, Ma? Wala. Namimiss ko lang kasi ang tatay mo. Ay, puisit na yan. Kaya ikaw, Patrick, dito ka lang sa mama mo, ha? Dito ka mag-aaral. Dito ka magtatapos at maghahanap ng trabaho. Huwag mo akong iiwan. Huwag mong gayahin ang papa mo na nakipagsapalaran sa walang katuturan. Huwag kang hahabol ng pangarap na walang kasiguruhan. In short, huwag kang gagaya sa tatay mo, okay? Paglaki mo, alagaan mo lang ako. Bantayan. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes po, Ma. O sige na, tapusin mo na yung pagkain mo. Tapos dessert tayo, Ma. Oh, syempre. Libre ko, Ma. Sige ba? Sabi mo yan, ha? Si mama nga ang tipo ng babae na mabuting asawa, napakabuting ina lalo. Pero matapang siya at palagi niyang bina-voice out kung ano ang nararamdaman niya. At during that time, ramdam ko yung sobrang pangungulila ni mama kay papa. My mother loved my father so much. Pero kita kong napapagod din siya kakaantay kay papa. Kakaantay at kakapautang.
May trabaho kasi si Mama dati pero pinatigil siya ni Papa. Malaki-laki ang naipon ni Mama para na rin sa pag-aaral ko. Ang kaso, naihiram ni Papa yung pera para pampondo doon sa maliit na taniman sa probinsya. Ang problema nga lang, hirap pa rin si Papa na itaguyod yung mga plano niya. Eventually kasi, sumuko din si Papa sa farm. Nagkautang pa nga, imbes na kumita. Kaya napilitan si Papa na humanap ng trabaho sa ibang bansa. Para sa kinabukasan ko, at sa kinabukasan ng mga kamag-anak ni Papa na pinangakuan niya ng magandang buhay. Gugutom na ako. Alas 8 na pala. Nakapagluto na kaya si Mama? Nasaan ba si Mama? Nasa sala. Ma, anong breakfast? Alam mo, pwede naman eh. I can prepare dinner for us. Ikaw lang naman to masyadong choosy. Sabihin mo lang if game ka. I'm more than willing. I'm ready. Ma, Uy, Patrick, gising ka na pala. Breakfast tayo? Hello? I have to go. Gising na si Patrick. Magbe-breakfast na kami. Tawag ka mamaya, okay? Sige. Sige, oo. Alright. Bye. sino yun, Ma? Wala. Friend ko. Nagpaplano kasi kami mag-get together. Ano nga palang gusto mong breakfast? Kanin o tinapay? May tasty pa ba tayo? Oo, meron. I-toast ko. Gusto mo? Hindi, Ma. Palaman na lang po. Okay, sige. Eto, cheese oh. Eto, peanut butter. Mamili ka na lang. By the way, Nak, di ba nung isang araw nagpapaalam ka sa akin na makiki-overnight sa pinsan mo? Yes, Ma. Kailan yon? Kayo po kung kailan niyo po gusto. Mamayang gabi, gusto mo? Kasi Sunday bukas, hindi mo kailangan magmadali umalis. Pwede naman po. Kasi sakto may mga kaibigan akong pupunta dito. Barkada ko ng college. Ang tagal ko nang hindi nakikita eh. Sige po, Ma. Sabihan ko na po si Kuya Chris na sa kanila ako matutulog mamaya. Kaya pagkatapos mong kumain, tulungan mo ang mama mo na maglinis, ha? Para naman hindi nakakahiya sa mga bisita ko. Sige po, Ma. Pwede na kaya tong mga dala ko? Damit, underwear, games. Magdadala pa kaya ako ng comic book? Hindi na siguro, baka video games na lang kami. Yan, pwede na to. Patrick, Ma? okay ka na? Tapos ka na ba gumayak? Opo, Ma. Magsasapatos na lang po ako. Mag-taxi ka na lang anak ha? Para safe ka makarating sa bahay ni Tita Odette mo. Ay, sa mall na lang ako magta-taxi, Ma. Papunta kay na tita. Kasi may bibilhin pa sana ako sa mall eh. Oh, ano na naman yan ha? Hindi, kasi magkikita kami ni Kuya Chris sa mall. Galing siyang trabaho para sabay na kami uwi sa kanila. Tsaka maliwanag pa sa labas, Ma, oh. Mag-aalas 5 pa lang eh. Oh, basta mag-iingat ka ha? O eto yung pang taxi. Tapos, ito naman yung pocket money mo para may pambili ka ng pagkain o kung ano man. Okay, Ma. Thank you, Ma. Tao po! Oh, hi! Nandyan ka na pala! Ang aga mo naman! Akala ko kasi traffic kaya maaga ako umalis ng bahay. Sakto lang naman pala. Pasok ka! Pasok! Wow! You have a beautiful home. Maliit lang pero cozy, di ba? Siyempre, tinulungan ako ng anak ko na maglinis. Patrick, this is Tito Ben, ang pinakamatalino sa amin ng college kami. Di naman. Masipag pero hindi kasing smart mo na effortless. Hi Patrick. Hello po. Oh, upo ka lang dyan. Oh, aalis ba si Patrick? Aalis o kadarating lang? Aalis, mag-overnight siya sa kapatid ko. I see. Sakto naman na get together natin. Baka hindi siya makatulog mamaya sa sobrang ingay natin. Sa bagay. O ano, Nak? Alis ka na ba? O gusto mo bang makipagkwentuhan sa Tito Ben mo? Sige, Ma. Alis na po ako. Ben, sandali lang ha. Hatid ko lang sa labas si Patrick. Sige. Samahan ko na rin kayo. Okay. Patrick,
malapit na tayo sa bahay nyo. Gising na. Ay, opo tita. Gising naman na po ako. Ikaw naman kasi. Bakit ka ba nagmamadaling umuwi? Linggo naman ngayon. Tapos puyat pa kayo ng mga pinsan mo. Baka po magalit si mama kapag hindi niya ako kasama magsimba eh. O kamusta mo na lang ako kay Rose ha? Hindi na ako pwedeng bumaba at kailangan kong mag-grocery kaagad. Wala pang tanghalian yung mga bakulaw sa bahay. Sige po tita. O eto na tayo. Thank you po tita. Welcome. Regards mo ako sa mama mo ha? Tawagan niya ka mo ako mamaya. Okay po. Bukas yung pinto. Baka naglilinis si mama. Ma? Grabe, hindi ko akalaing natatandaan mo pa yon. Ang tagal na nun sobra. Ano ka ba, Rose? Sa sobrang galing at ganda ng performance mo sa stage, kahit pa sabihin nating trip-trip lang yon, feeling ko lahat ng batchmates natin hindi makakalimutan yun eh. Well, kung ganon, di bongga. Kaya lang syempre noon yun, hindi ko na kayang kumanta-kanta ng malala ngayon. Ma? Uy, anak! Andyan ka na pala. Hey, Patrick! Ay nako, sakto. Maghahanda na ako ng lunch natin. Medyo maaga lang tayo kakain, okay lang ba? Total 11 a.m. naman na eh. Pwede na yan. Kamusta overnight mo sa mga pinsan mo? Napuyat ba kayo? Ay, for sure, di ba? Parang ganun na nga po. Video games? Opo. Oh, ano nilaro nyo? NBA po. Wow, really? Alam mo, naglalaro din ako minsan pag may time. Di ba, ganito. Isang araw, dadaling ko dito yung console ko para, tara, laro tayo, di ba? Invite mo rin yung mga pinsan mo, tas order tayong pizza. Oo, bago usapang laro, kain na muna. Dito po kayo natulog, Tito Ben? Nag-overnight po kayo dito? Oo. Lahat kaming bisita ng mama mo actually. Nauna lang umuwi yung iba, anak. Kasi Sunday, family day. O etong si Ben kasi, paano ko ba sasabihin? Malayo sa pamilya? Yeah. Yung kids ko kasi nasa ex-wife ko, nasa States sila. So, ako lang nandito basically. Kaya asahan mo, baka maging tropa mo din ako. Dadanasan ko pagdalaw dito. Talaga lang, ha? Kung magluluto ka ng masasarap na pagkain, bakit hindi? I think I was around 12 or 13 years old when I first met Mama's special friend. Madalas dumalaw si Tito Ben sa bahay, pero never po silang nakita ng gumawa ng kahit anong higit pa sa pagkakape at kwentuhan. Katunayan, sinasama pa nila ako sa kwentuhan nila. They were close, pero not too close. Pero kahit ganoon, I knew there was something special between them. Special pero walang mali siya. At never akong nagtanong kay Mama kasi during that time bata pa ako eh. Safe to say na wala pa akong mawang sa various types of relationships. In other words, wala akong naramdamang rason to question their friendship. Isa pa, I saw na magandang epekto ng presence ni Tito Ben kay Mama. Mas naging masayahin si Mama. Literal na umaliwalas sa mukha. At mas maayos na niyang nakakausap si Papa sa phone. Hindi katulad dati palaging stress at nag-aaway sina Mama at Papa over the phone. Pero ever since Tito Ben, nagagawa na rin magtawanan nila Mama at Papa sa telepono. Kaya niisip ko, maybe my mother just needed a friend. A friend na nandyan physically, a friend na consistent, and a friend who is always ready to be there, lalo na sa mga panahong kailangan ni Mama ng masasandalan. Ma? Dito na ako, Ma. Hey, Patrick. Uy, Tito Ben, nandito po pala kayo. Laro po tayo. Gusto ko sana kaso I don't think it's the right time to have fun. Po?
Bakit po? Yung mama mo kasi hindi maganda ang pakiramdam. May sakit po si Mama? Hindi. Okay naman siya. I mean, no, she's not okay. Pero she will be. Nasa kwarto siya nagpapahinga. Bale, dito muna ako. Ako muna mag-aasikaso sa'yo kung may mga kailangan ka. Ano pong sakit ni Mama? Siguro si mama mo na lang magsasabi sa'yo. Ano palang gusto mong dinner? Kahit ano po. Sige, hindi kasi ako magaling magluto. Okay lang ba sa'yo kung pa-deliver na lang tayo? Sige po, okay lang. Sige. Tatawag na lang ako sa isang restaurant. Tito, pwede ko pupuntahan si Mama sa kwarto? Yeah, sure. Pero, huwag mo munang kulitan, ha? Kamustahin mo lang. Kapag nagkwento, makinig ka lang. Pero, pag pagod ang mama mo at gusto magpahinga, hayaan mo siya, ha? Sasabihin din naman ang mama mo sa'yo. Okay po. Sige, pasok ka na sa kwarto niya. Order na lang ako ng dinner natin. Mama? Ma? Oh, Patrick. Ngayon ka lang nakauwi? Nag-basketball pa po kasi kami. Ma, may sakit ka daw sabi ni Tito Ben? Hindi naman siya sakit, nak. May pinagdaraanan lang ang mama. Pero hindi ko pa kayang sabihin, anak. Okay lang ba? Hayaan mo muna ako magpahinga, okay? Usap na lang tayo bukas. Gusto niyo po kontakin ko si Papa? Hindi, anak. Hindi na kailangan. Atin-atin lang muna to, ha? Saka ko na. Basta, mama na ang bahala. Antayin mo lang ako kumalma. Sige po. Pahinga ka, Ma. See you tomorrow. Thank you, nak. Thank you. Gugutom na ako. Sana may tinapay pa. Hey, Patrick. Good morning. Pasensya, ha? Medyo magulo pa yung sala. Hindi ko pa naitutupi yung mga kumot na ginamit ko. Diyan po kayo sa sala natulog, Tito? Oo, pero nagluto muna ako ng breakfast nyo ng mama mo tsaka naligo. May kailangan kasi akong puntahan for work. Sige po. Ako na po magliligpit sa sala. Kumot lang naman po tsaka isang unan eh. Pasensya ka na, ha? Wala pong problema. Nga pala, eto yung breakfast mo. Eggs and sausages. Tapos itong sopas, in-order ko lang to last night. Madami-dami pa naman. Initin mo na lang para yan sa mama mo, ha? Tapos subukan mo makabalik ng lunchtime. Pero pag hindi mo kaya, padadalan ko na lang kayo ng pagkain, ha? Wag na po, Tito. Ako na pong bahala. Kaya ko naman po eh. May bilihan naman po ng mga ulam sa kanto. Hindi, ano ka ba? Tutulungan kita, lalo pat hindi maganda pakiramdam ng mama mo. Si Mama po, tulog pa? Gising na, nandiyan sa kwarto niya. Patrick, eto pala eto yung mga gamot ng mama mo. Itong maliit na tablet, every 6 hours, ha? Tapos itong isa, every 8 hours. Pero susubukan ko namang dumaan mamaya, tsaka tingnan natin if dito ulit ako matutulog mamaya. Tito, ano po ba talagang sakit ni Mama? Sabi ko naman sa'yo, si mama mo na bahala magsabi. Basta, alagaan mong mama mo. Bantayan mo, huwag mong iiwan, okay? Huwag ka munang aalis ng bahay. Sige na, kain ka na ng breakfast para madala mo na rin ang mama mo. Aalis muna ako, ha? At tatawag-tawag na lang ako. Okay po. Ma, kain ka na ng sopas oh. Dapat ubusin mo to ha, kasi iinom ka pa ng gamot. Sige na, Ma. Ayoko na, nak. Busog na ako.
Iba ang busog sa walang gana. Pero kahit ganon, pilitin mo pa konti. Pwede na yung nakain ko. Akin na yung gamot ko. Eto mo. Eto tubig. Sige na, ilabas mo na yan. Hugasan mo na rin, ha? Akong bahala, ma. Ma. Pwede ko na po bang malaman kung anong sakit nyo? Kinakabahan na po kasi ako eh. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi naman ako mamamatay. Ma, sabihin mo na. Ano bang nangyayari sa inyo? Alam mo kasi, anak, may mga bagay kasi sa mundo na hindi mo pa maiintindihan. Siguro kapag medyo tumanda ka pa ng konti. Ma, Ganito na lang. Sabihin na lang natin na akala ko magiging kuya ka na. Finally. Pero ayaw ni Lord. Binawi niya yung dapat sana magiging kakampi mo sa buhay. Nandun siya, pero walang tibok yung puso. Basta anak, atin-atin lang muna ha. Basta wag mong iiwan ang mama. Kailangan kita ngayon. Kailangan kita. Kasi ikaw lang yung nag-iisang baby ko. Ikaw na lang. Pasensya na kung hindi eksakto ang timeline ko pero I think I was 15 years old siguro during that time. At sa totoo lang, hindi ko talaga naiintindihan kung ano ang nangyayari kay mama noon. Sa isip-isip ko lang may sakit si mama. Sobra ako nag-alala sa kanya pero mas inisip ko kung papaano ko siya maalalayan sa mga pangangailangan niya. Kaya hindi ko na inintindi yung explanation niya tungkol sa kanyang kalagayan. It took me some time bago ko na-realize o na-gets na my mother was pregnant and she lost the baby. Nasa ibang bansa ang tatay ko during that time at 1 taon na simula nung huling nakauwi ng Pinas. Alam niya na siguro kung anong ibig sabihin nun. My mother was so heartbroken kasi alam kong gustong-gusto niyang magkaroon ako ng kapatid. Hindi lang talaga priority ni Papa na palakihin pa ang pamilya niya. Gets kong mas priority ni Papa ang trabaho niya pero hindi ako nagreklamo. Gets kong niloko ni Papa si Mama pero hindi ako nagalit. Again, wala akong ginawa. Hindi ko kinwestiyon si Mama, hindi ako nagsumbong kay Papa. I was just a teenager, observing and letting the adults live their lives, letting them deal with their problems. Lumipas ang panahon, Tita Beb eventually stopped salit sa bahay. Masimula sa madalang hanggang sa hindi ko na lang nakikita ng matagal na panahon. Sinasabi ng ni Mama na base sa trabaho, ganyan, and somehow, I get it. Something was going on pero hindi na ako nagtanong. May part kasi sa akin ang ayaw maghimasok sa buhay ng sarili kong mga magulang. Not because wala akong pafe, kasi curious and concerned ako sa kanila. Pero nasa ugali ko lang talaga siguro. Yung tipong aantayin ko na lang kung may sasabihin. Pero kung wala, di wala. Ibig sabihin lang doon, ayaw nilang malaman ko. Hanggang sa Dad eventually went home dito sa Pinas. And it was a very happy reunion at first. Pero syempre, kapag meron kang taong matagal mong hindi nakita at nakasama sa bahay, hindi pa rin may iwasan ang konting banggaan. Good morning, Ma.
Morning pa. Oh, kain na. Papasok ka na ba sa school? Opo. Oh, sige, kain na. May palaman pa po ba? Oo, sa likod ng lagayan ng kutsara at tinidor. Okay po. O ano anak, yan lang ba ang kakainin mo? Bakit hindi ka kumain ng kanin? Oh, may sangag, itlog, tsaka corned beef. Hindi po. Thank you po. Okay na po ako sa tinapay. Pansin ko, puro tinapay ka lang sa umaga ha. Ano yan, paborito mo? Opo pa. Paborito, baka naman sinanay ka lang ng nanay mo. Ha? Kaya ang payat mo, Patrick Tignan mo nga sarili mo, anak ko. Nung kasama mo ako noon, ang lusog-lusog mo. Pero nung kayo na lang ng mama mo, ewan ko ano nangyari. So anong gusto mong sabihin? Pinapabayaan ko si Patrick? Hindi yun, Rose. Sinanay mo kasi yung bata sa puro tinapay. Tinatamad ka siguro magluto sa umaga. O kaya tignan mo, graduating ng college pero mukhang high school. Mateo, ano magagawa ko kung paborito ng anak mo magtinapay sa umaga? Nung kami na kasi ang natira, binigyan ko siya ng kalayaan pumili ng mga gusto niya. Bukod doon, active pa siya sa sports. Kaya wag mong isisi sa hindi pagkain ng kanin sa umaga ang itsura ng anak mo. Rose, Wag mong isisi sa akin kung hindi mo kabisado ang mga gusto ng sarili mong anak. okay, sige na, tama na. Nasa harap tayo ng pagkain. Huwag natin bastusin ang grasya ng Diyos. Ganito, magkakape na lang ako sa kwarto. Hindi na kasi maganda yung mood ko. Patrick, nak, huwag kang papalit sa school. Opo, ma. Excuse me. Nak? Pa. Ganyan ba talaga kasungit ang mama mo? Di ba dapat alam mo yan, pa? Iba yung toyo niya pag nasa malayo ako nandito na naman ako. Tanong ko lang, natural bang ganyan siya? Hindi naman po. Ikaw naman kasi pa, inasar mo Uy, hindi Gusto ko lang kasing malaman bakit hindi ka nasanay kumain ng kanin sa umaga. Patrick, yung totoo. Hindi nagluluto mama mo, no? Nagluluto pa. Ayoko lang talaga ng kanin sa umaga. Ayoko napapagod si mama. Sige po pa, una na po ako. O sige na, ingat. Grabe ang sakit ng paa ko. Mali ata ako ng bagsak kanina sa basketball Ay, sa wakas malapit na ako sa bahay. Bababad ko na lang siguro tong paa ko. Baka mamaga kinabukasan. Ma? Pa? Ma? Patrick? Mag-empake ka ng damit mo at saka uniform. Doon na muna tayo sa pinsan mo matulog. Po? Bakit po? Basta! Oo nga naman, Rose. Bakit kayo dun matutulog, ha? Iniiwasan mo ako? Tapos idadamay mo pa yung anak ko? Alam mo ikaw? Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Buong araw mo ako binibuwis at wala ka nang sinabing maganda. Puro ka tanong. Sinagot ko na, magtatanong ka ulit. Hindi ko na alam kung anong gusto mong sabihin ko para lang magtigil yung bunganga mo. O edi sabihin mo ang totoo. Ano po bang nangyayari? Kung ilagay mo kasi ang sarili mo sa posisyon ko. Ang tagal-tagal kong nawala sa piling nyo. Ang tagal at alam mo yan. Pero hindi mo ako nagawang lambingin. Niyakap, lalo na halik, ayaw mo. Malamang hindi na ako aasa ng higit pa doon. Subukan mo lang. O, kita mo na. Kaya ipaunawa mo sa akin bakit diring-diri ka sa asawa mo. Dapat nga ngayon tayo bang mabawi sa isa't isa, di ba? Alam mo, Mateo, hindi ko alam kung tanga ka lang ba o nagpapatay mali siya ka lang. Sa'yo na mismo nang galing, di ba? Ang tagal na nating hindi nagsama. Tapos anong gusto mo? Lambing? Halik? Siping? Nandiyan si Patrick, Rose, baka nakakalimutan mo. Matanda ng anak ko. Naiintindihan na niya ang sitwasyon. Na ang tatay niya na ayaw umuwi at makasama ang pamilya, biglang naghahanap ng lambing o kung anong kaabnormalan. Wala pang ang isang linggo simula nung umuwi ka rito. Hindi nga yata uwi to Baka dumaan ka lang tapos lalayas ka na rin ulit. Ang sabihin mo, baka hindi mo lang talaga ako mahal. Baka meron ka ng ibang mahal. At hindi malabong mangyari yon. Ganon. Di sige. Ibabalik ko sa'yo yon. Siguro ikaw nagkaroon ka ng iba. O baka meron pa. Kaya inabot ka ng dekada bago pumirmi dito. Hindi malabong mangyari, di ba? Wala akong naging karelasyong iba.
So, paano ka nakatagal na hindi nakakasama ang asawa mo? Teka nga, so ano ba gusto mo mangyari ha? Kung wala akong karapatang humingi ng lambing sa asawa ko, anong gagawin ko? Kailan ako magkakaroon ng karapatan? Ha? Sige nga! Subukan mong manatili dito ng ilang buwan ang hindi lumalayas. Tuparin mo ang pangako mong babawi ka sa pamilya mo. Tignan natin. Baka by that time, may amor na ako sa'yo. Patrick! Ma, Mag-empake ka na ng pantulog at uniform mo para bukas. Doon tayo sa tita Odette mo matutulog para makapag-isip-isip na matiwasay at bumalik sa katinuan niyan tatay mo. Dalian mo! Gagayak na ako! Patrick, po. pwede ba kita makausap? Siyempre po. Anak, may tatanong ako sa'yo. At gusto ko sagutin mo ako ng katotohanan. Tatay mo ako. Alam mo naman sigurong mahal na mahal ko kayo ng mama mo, hindi ba? Umalis ako, nagpunta sa malayo para makapaghanap buhay ng maayos, para mapag-aral kita, para may makain kayo at hindi mahirapan ng mama mo. Tama? Opo. Kaya naiintindihan mo naman siguro ang posisyon ko, hindi ba? Pa, ang totoo, naguguluhan po ako eh. Ano po bang nangyayari sa inyo ni Mama? Sige, ganito na lang anak. Gaya ng sinabi ng mama mo, matanda ka na. Kagraduate ka na nga ng college eh. Kaya alam kong madali sa yung intindihin kami ng mama mo. Kaya sana sagutin mo ang tanong ko. Ano po yun, Pa? Nagkaroon o meron bang ibang lalaki ang mama mo? Habang wala ako. Sagutin mo sana ng tapat, Patrick. Wala po. Wala? Sigurado ka? Wala po, Pa. O baka naman hindi mo lang alam. Kung ganun po, di wala po akong alam. Kami lang po ni Mama dito sa bahay, Pa. Kami lang po ang magkasama palagi. Patrick, ready ka na? Aalis na tayo! Excuse lang po, Pa. Mukhang gustong subukan ni Mama na siya naman ang mang-iwan sa inyo. I protected my mother and her secrets. Why? I just thought that was the right thing to do during that time. I don't hate my mother. She was a very good mother. She took care of me. Never niya akong pinabayaan at ramdam kong mas mahal niya ako kaysa kay Papa at kay Tito Ben. But I didn't hate that she cheated on my father. Yun lang ang nakita kong kapintasan niya. Ang papa ko naman, he was a kind and gentle man. Palagi niya akong kinakamusta. Lahat ng gusto ko, ginagawa niya ng paraan para maibigay sa akin. Not that I'm a spoiled brat, pero never akong nanganib na hindi makapag-aral. Never akong nagutom, and I owe it all to his hard work. Kaya masakit na nagloko ang mama ko, pero somehow, I felt like Dad deserved it a little. Kasi Dad was a workaholic man. He loves working, and he prioritized his work more than anything. More than anyone. Parang kailangan palagi siyang merong goal. Merong kailangan gawin, merong patunayan. In short, hindi ko naramdaman kay Papa ang kagustuhang makasama kami. He's a good provider, but an absentee provider. Kahit nung nasa bahay siya, hindi siya mapakali. Parang may mga gusto siyang gawin na hindi ko maintindihan. Hindi na kayang pumirme at mamahinga na napakatagal. Our lives changed when Dad came home to live with us for good. Pero lalong nagbago nung si Mama naman ang umalis for good. Patrick! Patrick! Patrick, nak! Tita Odette, Pasensya ka na ha. Ngayon lang kami nakarating. Ang papa mo, asan? hindi ko po alam eh. Hahanapin ko pa po.
Huwag kang mag-alala, nak, ha? Andito ako. Andito kami ng mga pinsan mo, ha? Si Rose. Si Rose, asan si Rose? Nasa loob pa po ng kwarto. May mga hospital staff po eh. Ayoko pong makita kung anong ginagawa nila. Ganito na ka. Hanapin mo ang papa mo. Ako nang bahala sa mga gagawin dito, ha? Hanapin mo ang papa mo. Samahan mo yung papa mo, ha? Sige po. Papasok na ako sa loob ng kwarto ng mama mo, ha? Sige po. Nasaan naman kaya ang tatay ko? Pa, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala sa chapel. Bakit ka umalis? Iniwan mo ako sa kwarto. Kung ano-ano pinagsasasabi ng staff. Wala naman ako maintindihan. Tsaka, dumating si Tita Odette. Kanina ka pa din hinahanap. Si Tita na nag-aasikaso. Siya na daw pong bahala sa lahat. Para daw makapagpahinga na tayo. Pero kailangan ka pa rin doon. May mga pipirmahan ka pa. O ano daw? Ikikremate ba ang mama mo? Hindi daw po, sabi ni Tita Odette. Sayang daw po yung ganda ni Mama. Bakit naman ganito, anak? Isang taon lang yung binigay sa akin para makasama yung mama mo. Isang taon lang tapos ganito. Ganito lang, ito na yun. Kung hindi ba ako buhay, mas mahaba ba ang buhay niya? Ha? Kasalanan ko ba? Paano malas ba ako? Kasi ayos naman siya nung wala ako, di ba? Pero ito, dumating lang ako. Pumicture lang ako. Ganito na yung nangyari. Sana pala hindi na lang ako umuwi. Sana pala nanatili na lang ako sa malayo. Sana hindi na lang ako bumalik. Pa, lalabas na ako ng chapel. Sumunod ka kaagad ha. Kasi kailangan kang makausap ni Tita. May mga kailangan ka pa rin gawin. Tuloy na lang natin to pag uwi natin sa bahay. Lalabas na ako. Yun talaga iniisip mo pa? Na mas mabuting di ka na lang umuwi? Imbis na na-realize mo na sana umuwi ka ng mas maaga para mas mahabang panahon mo pa nakasama si Mama. Dahil alam naman natin na umuwi ka man o hindi. Hanggang dito na lang talaga buhay ni Mama. Tapos ngayon sising-sisi ka pa. Sising-sisi pero parang ikaw pa yung naagrabyado. Feeling mo kung hindi ka umuwi, buhay pa si Mama? Pa, hindi ka ganun ka-espesyal para maapektuhan ng haba o ikli ng buhay ni Mama. Sana umuwi ka na lang sa amin. Sana hindi ka nagkakahaman sa pera. Sana pinaramdam mo kay Mama na sabik ka sa kanya. Na sabik ka sa pamilya mo. Patrick! Pa? Nasaan na ang Tita Odette mo? Ano ba yung mga kailangan kong pirmahan? Hindi ko sigurado anong tawag pa eh.
puntahan na lang po natin. Tara po. Patrick, kisingin mo na lang ako bukas kapag kailangan na natin umalis, ha? Sige pa. Matutulog na ako, pero sa sala muna ako matutulog. Parang hindi ko pa kaya sa kwarto namin ng mama mo. Kabahala pa. Magpapahinga na rin po ako. Sige, anak. Parang ayoko matulog dito. May tumatawag. Sino to? Number lang? Hello? Hello? Patrick? Sino po sila? Tito Ben mo to, Patrick. Kayo po pala, Tito Ben. Paano niyo po nalaman number ko? Nakuha ko sa Tita Odette mo. Kilala po kayo ni Tita Odette? Yes, since college. Ano kasi, nabalitaan ko yung nangyari sa mama mo. I'm so sorry, Patrick. I'm so sorry for your loss. Your mom, Rose was an amazing woman. She's a good mother, a very good mother. At mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng mama mo. Alam ko po, Tito. This is my number. Paki-message na lang ako kung saan yung wake ng mama mo, ha? Okay lang ba? We had a wonderful friendship. Kaya, I wish to see her again for the last time. Tito, wag na lang po. I'm sorry. Wag na lang po kayo pumunta. Kasama ko po si Papa. Mas mabuti si Papa ko na lang po ang nandun. Hindi na po kayo kailangan. Sasabihin ko rin po kay Tita Odette. Sige po, Tito. Magpapahinga na po kasi ako eh. Thank you po sa pagtawag. God bless po. Teka, My mother died of cancer at napakabilis ng pangyayari. In a matter of a year after her diagnosis, sobrang nag-deteriorate ang health ni Mama. It was a very difficult time for our family. Lalo na nga lang, o tatlo na nga lang kami, nabawasan pa. Nung tumawag si Tito Ben regarding sa nangyari kay Mama, I ignored him. Hindi ko pinayagang maging parte siya ng huling pamamaalam namin kay Mama. At aaminin ko, it was my way para parusahan ng konti si Mama sa panloloko niya kay Papa. Hindi ko hinayaang magkita sila ng lover niya for the last time. Wala na siya, pero for me, that's your punishment for loving another man that's not my father. Lumipas ang panahon, umuwi si Papa sa Negros. Ako, nanatili sa Manila para magtrabaho at mamuhay na mag-isa. At least nagkaroon ng silbi yung hindi pagbebenta ni Papa ng lupa niya sa Negros. Kasi meron siyang nauwi ang bahay, meron siyang pwedeng pagkaabalahan, at may mga tao siyang pwedeng makasama. Nakakatawa kasi hindi pa rin nagbago si Papa. Ayaw pa rin niyang makasama ang sarili niyang pamilya, ang nag-iisa niyang anak. Pero hilayaan ko na lang siya, kaysa yun ang gusto niya. Alangan namang hanggang sa kadulutuluhan pati ako, magmakaawang pumirmi naman siya sa pamiko. Patrick! I need your help! I need your help! Nabura ko sa folder ko yung mga files na kailangan i-print para sa meeting natin mamaya. Pero, di ba sabi mo gumawa ka ng backup ng dito sa laptop ko? Asa na? Oh my God! I-update ko pa yung nakasulat doon. Alam mo ikaw, palagi ka na lang nakakabura ng files. Gaano ka ba kapasmado at di mo makontrol yung pagpipindot mo? Oo na, sige na. Dalian mo na, tulungan mo na ako.
Iwan mo dyan yung laptop mo. Ako nahahanap, ako na rin magpiprint. Tatapusin ko muna tong akin syempre bago ko atupagin yung sayo. Oh, sige, push. Balitaan mo ako ha. Lilibre na lang kita ng kape. Love you! Ano ba tong mga tao sa opisinang to? Parang mga bata lahat. Kailangan alalayan, bantayan, paalalahanan. Diyos me. May tumatawag pala sa akin. Pag ito, hihingi na naman ng pabor. Pinsan ni Papa? Sagutin ko nga. Hello po? Oh, hello Patrick. Kumusta ka na? Ayos lang po. Bakit po kayo napatawag? May nangyari po ba kay Papa? Asa po siya? Ay, naku anak. Huwag ka na mag-alala. Ayos lang naman ang papa mo. Sa ngayon, ha? Bakit po? Ano pong meron? Asan po si Papa? Nandito naman siya sa bahay. Natutulog ngayon. Buti nga at nakatulog na. Pero anak, baka pwedeng madalaw mo ang papa mo. Ay, syempre po. Umuwi naman po ako, di ba? Hindi, kasi napapansin namin na palala ng palala ang papa mo. Di ba nung una ikaw nagsabi na ang tahimik ng papa mo palagi? Opo. Pero ngayon kasi anak, nakangayayat na siya ng sobra eh. Hindi palakain. Saka halos hindi na natutulog. Kumikilos naman sa umaga. Pupunta sa taniman, sa ganyan. Pero hindi kumakain ng sapat. Palagi ding wala sa oras ang kain. Madalas tubig lang ng tubig. Palaging balisa. Hindi makatulog sa gabi. Lalim na nga ng matay. Teka, kailan pa po nag-umpisa yan? Sa 7 buwan niya dito, mga 3 buwan na siyang ganyan. Dinala nga namin sa ospital para ipa-check up. Wala naman daw sakit. Naisip ko baka sa utak pa. Gets mo ba? Opo. Pero ikaw ang mas nakakaalam yan. Kailan ka ba makakauwi dito? Bale, sige po, mag-emergency leave po ako. Bukas ng gabi ho, makakabiyahin na ako pa uwi. Tatapusin ko lang po yung mga dapat kong tapusin. Sige na. Ayos yan. Para matingnan mo agad itong papa mo. Sige po. Paantay na lang po ako. Salamat po sa pagtawag at pag-update. O siya, sige. Ingat sa biyahe ha. Ayaw kami kausapin ng papa mo eh. Baka sakaling magsalita sa'yo kapag nakita niyo yung nag-iisa niyang anak. Oh, pa, kain ka pa. Kulang pa yung kinain mo. Ayoko na. Isa na lang. Kahit isa na lang. Masarap tong lugaw oh. Sayang naman yung niluto ni Chong at Chang. Ayoko na nga. Kapag sumubo pa ako ng isa, maduduwal na ako. Lalong masasayang ang pagkain. Nawiwili ka nang gumamit ng mga palusot pa ah. Pero sige, pagbibigyan kita. Pero mamayang hapon magmimerienda ka ha. Pandesal na may keso, okay? Teka, hugasan ko na itong pinagkainan natin. Pa, gusto mo bang sumama sa akin sa Maynila? Doon ka na sa akin tumira? Ayoko. Feeling ko lalo ka lang malulungkot sa lugar na to eh. Ang ganda nga ng view pag masaya ka. Pero pag ganyan, gaya mo, lalo lang nakakalungkot. At least sa Maynila, maraming tao, maraming ilaw. Marami kang pwedeng puntahan tsaka kausapin. Hindi ka mawawalan ng pwedeng gawin. Ang mawawala lang sa'yo ay yung time mo para magmukmuk. Ayoko nga. At saka isa pa, ang pinaka-importante sa lahat, kasama mo pa anak mo. Kasama mo ako. Merong mag-aalaga talaga sa'yo. Tsaka pa, hindi ka na bata. Baka hindi mo namamalayan. May sakit ka na or what? Maraming malapit na ospital sa apartment ko. May malapit na grocery, mall, mga restaurant. Tsaka malapit sa workplace ko pa. Kaya pwede tayo magsabay kumain anytime. Pwede kang magtrabaho doon kung gusto mo. Sabi ko nga sa'yo, marami kang pwedeng gawin. Kung gusto mo magnegosyo, pwede rin. Pag-iipunan ko. Ang importante, magkasama tayo pa. Yun lang naman yun eh. Sa ayaw ko nga. Ayaw mo sa lugar o ayaw mo sa anak mo? Sus. Pa, paano bang problema? Hindi mo rin maiintindihan. Hindi na ako bata pa. Matanda na ako. Lahat ng bagay maiintindihan ko. Basta sabihin mo lang ng maayos sa akin. Kaya pa,
Uulitin ko yung tanong, ano bang problema? Ano? Si Mama ba? Kasi nagkaganyan ka lang simula nung mawala si Mama eh. Nalulungkot ka pa rin? Sige, naiintindihan ko. Ganun din naman ako eh. Pero para pabayaan mo yung sarili mo ng ganyan, baka bukas makalawa. Susunod ka na kay Mama. Ay, di maigi. Maigi? Bakit? Feeling mo welcome ka ni Mama with open arms pag nagkita kayo? Matanda ka na nga. Ang bantot mo na magsalita eh. Ang akin lang pa, hindi masusolusyonan ng kung ano mang ginagawa mo yung problema mo. Kaya nga sinasabi ko sa'yo eh, sabihin mo sa akin, para akong tutulong sa'yo. Hindi makakatulong yung pati ikaw ay mawala na sa mundong to. Para ka namang walang paki sa akin eh. Well, baka nga wala kang paki sa akin. Gusto mo na namang umalis. What's new? Alam mo ikaw, ganyan ka magsalita kasi hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Which is? Nilala mo ng konsensya, Patrick. Yung inuusig ka ng mga pagkakasala mo, pagkukulang mo sa isang tao. Pero wala ka ng pagkakataon para makabawi. Hindi mo nagawang punan ng kulang. Hindi mo na ibigay yung nawawala. At higit sa lahat, hindi ka nakahingi ng tawad kasi wala na eh. Natapos na yung laban. Hindi pa nga ako nakakatira ng alas ko, talo na ako. At lahat yun, Patrick, lahat yun tumatakbo sa isip ko 24 oras. Gustuin ko mang matulog pero hindi ako pinapatulog ng ibahe ng nanay mo. Wala akong makita kundi yung malungkot niyang mukha, yung galit sa mga mata niya. Wala akong nagawa para mapasaya yung mama mo. Sa buong pagsasama namin, puro sama ng loob yung binigay ko. Hindi ko na kaya, Patrick. Hindi ko na kaya. Kaya sinasabi ko sa mama mo, tama na. Kunin na lang din niya ako. Ano pang silbi ng buhay ako kung patay na yung mama mo? Pa, hindi ko alam kung ano yung mga tamang salitang kailangan kong sabihin para mawala yung nararamdaman mo, pero sana pakinggan mo ako. Pakinggan at paniwalaan. Oo, tama ka. Marami kang binigay na sama ng loob kay Mama. Yung mga panahong nagmamakaawa siyang umuwi ka na pero ayaw mo pa rin. Pero gusto kong malaman mo na naging masaya si Mama sa buhay niya. Maraming beses siyang tumawa, nagalak, at masasabi kong naging kontento siya sa buhay niya. Hindi puro iyak si Mama. Marami din siyang saya. Sobrang dami. Dahil kasama niya ako. Lahat ng pagmamahal niya na nakalaan para sa'yo, sa akin na lang din niya binuhos. Inalagaan niya ako, inasikaso, prinotektahan at minahal ng sobra-sobra. At masayang-masaya na siya na makita ko lumaki ng maayos. At yun ay dahil na rin sa sipag at tiyaga mo, Pa. Kaya Pa, makinig ka sa akin. Tignan mo ko. Tignan mo ako, Pa. Sinisiguro ko sa'yo, wala kang dapat alalahanin. Mas maraming masasayang pagkakataon si Mama kaysa sa malulungkot. Nagawa niyang mga gusto niyang gawin. Natapos niya yung mga kailangan niyang tapusin. She died happy and contented. Yun na lang, Pa. Yun na lang yung panghawakan mo. Nangyari na yung mga nangyari.
Kasama na ni mamang namatay yung sinasabi mong mga sama ng loob niya sa'yo. Tanggapin mo na pa. Tapos na. Ang hiling ko na lang sa'yo pa. Doon ka sa buhay bumawi. Hindi sa patay. Sa akin ka bumawi pa. Kasi hindi ka lang kay mama nagkulang. Sa akin din. Kaya ito na yung pangalawa mong pagkakataon. Hindi mo man ako nakita lumaki. At least, baka pwede mo pa akong gabayan hanggang sa pagtanda ako. Hanggang sa kung kailan ang kaya mo. Doon pa lang na-realize na my father was blaming himself for my mother's death. Or more like, pinagsisisihan niya namatay si mama nang hindi man lang niya naibibigay ang lahat sa nanay ko. Masakit man isipin pero my parents lived a lonely marriage. My mother was a lonely wife. My father now is a lonely widower. At aaminin ko at the back of my head, Dad deserved the agony. Siya naman kasi ang may gawa nun sa sarili niya. Mabibilang ko sa daliri ko kung ilang beses ko lang nakasama ng matagal si Papa sa buong buhay ko. At ito na lang dahilan kung bakit ako napunta sa work from home setup kahit bago pa man mag-pandemic. Nagkaroon kasi si Papa ng depression kaya kailangan ko siyang alagaan at bantayan. Baka kasi kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Hindi ako papayag. Kasi kailangan pa niyang bumawi sa akin. Kailangan pa namin bumawi sa isa't isa. Dapat ma-realize niya na somehow, my mother died so he can step up as a father. Kahit pa sabihin natin matanda na ako, wala naman sigurong age limit ang responsibilidad mo bilang isang magulang. Hanggang dito na lang ang kwento ko. No happy ending kasi buhay pa naman kami. Okay naman na ang lagay ni Papa pero hindi ko masabi kung nakarecover na siya sa mga pinagdaanan niya. Mahirap kasi magtiwala sa patawa-tawa at pangiti-ngiti ng isang tao. Kaya sana kahit papaano masama niyo kami sa prayers ninyo. Kami at yung mga katulad naming sitwasyon.